Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Alam niyo, masyadong magulo na ngayon kung ano yung nangyayari sa Manila. Mag-discuss lang tayo at alam niyo naman, wala naman tayo doon. Hindi natin nakikita yung kung ano yung nangyayari. Nababasa lang naman natin sa pahayagan, sa Facebook, sa Twitter, yung mga nababasa natin ngayon. Yung pong Chief of Staff ng Office of the Vice President, inimbitahan sa Quadcom hearing noong 3 days ago. Pumunta siya doon. Ngayon, maraming tinanong sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari doon sa Office of the Vice President. Maganda naman yung pagsasagot niya, pero ang problema, iniiwasan niya yung mga question. Kagaya tungkol sa, alam nyo na, paano nila dinidisburse, paano nila ina-account yung mga pundo na tinatanggap nila. At tandaan natin, ang issue dito ay merong binigay ng gobyerno sa Office of the Vice President na 150 million pesos. At ito po ay confidential fund. At yung confidential fund, allegedly, ay withdraw sa land bank ng 4 times. Alam niyo yung land bank na opisina ay kadugtong lang yung compound kung nasaan yung office ng Department of Education and Culture. At alam ko doon siya nag-oopisina noon dahil siya rin ay membro ng kabinete noong siya ay Vice President. At the same time, siya ang Secretary of Department of Education and Culture. So, ganun po ang nangyari. So, ngayon, iniimbestiga yung mga members ng Quadcom kung paano nila ginastos yung 150 million at apparently, ginastos nila ito ng 11 days. Ngayon, inaalam nila kung paano nila ginastos. At ito namang yung Vice President, Chief of Staff, sumulat siya sa COA na kung pwede, hindi i-release yung COA yung report nila tungkol sa kung paano nila ginastos yung pera na yon. So, yun po ang nagpadiin sa kanya at maya't maya, sinight siya for contempt. So, ang sabi, kinakailangan doon siya maiwan sa House of Representatives. Doon po sa Batasang Pambansa. So, ipapakulong siya doon. Okay. So, yung first night na ikulong siya, pumunta si Vice President Sara Duterte para samahan yung kaibigan niya. Yung pala, yung si Attorney Lopez na siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President ay dati na pala niyang kasama sa Office of the City Mayor of Davao. Naging administrative officer. So, yun na nga. Very close friends, pareho silang abogado, at nung nandun na siya sa Batasang Pambansa, natulog si Vice President doon, sinamahan niya. Ngayon, pagdating ng second day, nandun pa rin si Vice President Sara. At ang statement niya doon, sasamahan niya yung kaibigan niya hanggang sa, ito nga, bukas. Kasi itutuloy yung investigation. So, mangyayari ngayon is Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 4 days sana na kasama siya doon. Kaso nung isang gabi, nung gabi ng Biyernes, itra-transfer sa Women's Correctional Facility yung abogado, yung Chief of Staff ni Vice President. Doon na. Kalabo-labo na kasi ano ba naman yung itra-transfer mo yung
wala namang sapat na dahilan. Ang nakikita kong dahilan doon ay dahil gustong i-separate yung dalawa. Si BP Sara, hindi na siya sasama doon sa Women's Correctional. So, nagkagulo doon, maya't maya pa, nagkaroon ng seizure or hindi makahinga yung chief of staff. Kinakailangan ng medical attention. So, ang nangyari, instead na ilipat siya sa Women's Correctional, nilipat siya sa Veterans Memorial Hospital dahil malapit lang doon. Yung veterans po, kompleto naman ng ng facilities doon kasi gobyerno yan Ito po yung hospital po ng veterano. At ayun na nga, dinala doon. At ayun na naman, dumating yung mga pulis. At akala nila magkakaroon ng gulo. Anyway, so nung isang gabi, nung Friday o Saturday, nagkaroon po ng video. Ewan ko lang kung sinong kausap, yung si BP Sara. At ito ay recorded. At ang palagay ko, ito ay na-live stream sa Facebook. At doon na, nagalit na si BP Sara to the point na sabi niya, alam ko, marami siyang allegation. Sabi niya, kayo dyan, sabi niya, si House Speaker, si First Lady, pati si Presidente Bongbong, ang dami niyang allegations doon. At ang pinaka masama, ayaw ko yung ganun Ang sinabi niya is, ipapatay ako ng mga ito, sabi ganon. Pero, bago din nila ako ipapatay, meron akong kinausap na kung mamatay ako, conditional po yon. Kung mamatay ako, sinabihan ko yung tao na papatayin din si Presidente Bongbong, si Speaker Romualdez, at saka si First Lady. Yun ang pagkasabi. Ito po yung pinick up ng media, pinick up ng social media, yung traditional pinick up yun. Ngayon, talagang lumaki na ng issue to the point na nag-issue ng statement ang Malacanang na ito po ay pagbabanta daw ng buhay ng presidente dahil magkakaroon ng assassination sa presidente. Pero doon sa statement ni BP Sara, sinasabi niya na, alam niyo, pag mayroong mangyayari sa akin, pag namatay ako, sinabihan ko yung assassin nung papatay na papatayin si ganito, ganyan, ganyan. Conditional po yun. Siyempre, sa galit, sasabihin mo yon. Pero alam nyo, ito yung ngayon, yung lumalabas na issue ngayon na pinapalaki ng gobyerno, pinapalaki ng mga netizens, pinapalaki ng traditional media outlets na merong kinausap ni BP Sara na meron siyang kinausap na papatay. Ngayon, sino ito? Ngayon, lumalabas na ngayon na iimbestigahan. Alam niyo, ako, against ako dyan kay BP Sara Simple lang naman ang situation kung merong investigasyon, huwag mong pangunahan yung mga mag-iimbestiga. I-submit mo yung sarili mo. Sabihin mo kung ano yung alam mo. Kung hindi mo naman alam kung ano ang nangyayari sa opisina mo, dahil, siyempre, Vice President ka. Tapos, Department of Education Secretary ka. Meron kang mga tao na sa ilalim mo at sila po yung gumagalaw. Pero kinakailangan mo yun ng direksyon. Yun lang. Meron kang responsibility sa mga pera na dumadaan at nagagastos ng inyong department. Yan po ang isang karakter po ng isang leader So, hindi ko gusto yung hindi nanonood pa, hindi siya nag-a-attend ng investigasyon. Hindi po yun Masama po yun Simple lang naman. Alam nyo, may proseso kasi ito. Kung yung proseso ay kinakailangan yung Kongreso mag-iimbestiga,
isubmit mo yung sarili mo. Kung hindi mo naman alam yung tinatanong, edi sagutin mo lang, hindi mo alam. Kung side of contempt ka, pabayaan mo lang. Alam niyo sa amin, sa Academy sa Sundalo, may tawag kami dyan can take life. Oh. Ngayon, ang ayaw ko pang ginawa ni BP Sara, pinalabas niya yung galit niya. Sabi niya na, ganito, ganyan. Kayo, meron kayong pogo, meron din kayong illegal na activity. Kinakailangan mo ng ebidensya mga yan Hindi pwede yung mga salita-salita lang yan na nakakalap mo. Alam niyo, nakita ko yung weakness ng gobyernong ito Walang accountability. Kanina nga, nagsalita na si Katunyin na sinasabi niya na talamak ang korupsyon dito sa bansa natin. At china-challenge niya si Presidente na siya ang magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi nagsasalita si Presidente. Hindi ko maintindihan. At ngayon, hindi natin malalaman kung anong mangyayari bukas sa Quadcom investigation sa Kongreso. So, ano ang take ko dito? Hindi ko gusto yung ginagawa ni Sara. Vice President ka, nagkaroon kayo niya ng unity, tapos simple-simpleng bagay, i-explain mo. Doon po nagsimula yung itong kaguluhan na ito Simple na investigasyon para malaman kung paano nila ginastos yung 150 million pesos na confidential funds. Yun lang. Huwag nyo nang bigyan ng rason na, kayo, meron din kayong confidential funds saan nyo ginagamit? Huwag ganon. Kayo po yung nakasalang Sabihin nyo kung ano yung nangyari, sabihin nyo ng totoo. Meron naman kayong resibo yan, kagaya ng mga Mary Grace Piatos. Alam nyo, humawag din ako sa mga ganyan confidential fund Alam niyo yung source nyo ng information, hindi sinasabi yung actual na pangalan ng agent nyo. Gumagamit sila ng alias. Kaya itong ginamit nila na Mary Grace Piatos, yan? Alias yan. Para hindi mo malaman yung identity ng tao. Very basic sa intelligence project. Alam niyo, pag tumanggap ka ng confidential fund, para magastos mo yan, magkakaroon ka ng intelligence project. At doon sa intelligence project na yon, nakapangalan lahat yung mga gagamitin mong tao to include kung sino yung project director. Ang tawag doon yung pinakamataas. Tapos sa baba, meron tayong mga agent handler. Tapos yung sa pinakababa, ito yung action agent. Yung mga action agent na yan, sila yung nag-i-infiltrate sa grupo. Nag-blend sila at sila yung source mo ng information. Siyempre, hindi mo ilalagay sa resibo yon, napipirmahan nila yung actual name nila. Gagawa ka ng paraan para hindi mo ma-identify yung kung sino yung tumatanggap. Anong paraan dyan? Code names ang gagamitin mo. Kagaya yung sa akin noon, mga code names ko noon, pangalan ng animal kagaya ng tiger, lion, horse, turtle. Ganun yung mga ginagamit ko noon. Kaya very, very successful ang isang intelligence operations pag meron kang sinusunod na intelligence project. Kasi doon po nakasaad yung mga pera na lumalabas from the confidential fund. Kung hindi nyo alam yung proseso, wala talaga. Madadali kayo talaga ng kuha dyan. Pero alam nyo yung kuha, hindi naman niya sasabihin yan. Hindi naman niya sasabihin sa public yan. Kasi confidential intelligence operation ng mga yan malilintikan sila. So, yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Confidential fund, paano mo gastusin yan? Hindi ako sasang-ayon sa ginagawa ni BP Sara. Medyo kumalma na siya, pero the harm had been done. Marami na siyang nasabi. Kaya nga, pag nasa politics ka, no talk, no mistake. Less talk, less mistake. Ganyan din ako, ako yung nasa military. Tahimik lang ako, makinig ka lang. So, salamat po sa inyong pagpapanood dito sa video na ito.
At magkita-kita na naman tayo bukas. Bye at magandang hapon po sa inyong lahat.